So pag sinabi nating arraignment, pag na-arraigned, sinabi ng lawyer na na-arraign na si ganito, na-arraign na yung suspect. So anong ibig sabihin nun? Okay? Arraignment kasi, this is the legal mechanism whereby an accused is brought before the court, wherein the complaint charge against him is read by the clerk of court. So yan, babasahin niya, no, yung kaso, yung isinampa sa kanya, at sasabihin niya, no, napapanood natin yan sa mga pelikula, sasabihin niya kung tinatanggap niya guilty or not guilty, di ba? So sasabihin naman ni sasabihin naman ni accused na not guilty. Yan. Okay? O kaya ay guilty. Kasi meron talagang mga accused na umaamin. Kapag ang isang accused ay umamin, anong mangyayari sa final na kaso? Sisentensyahan na ba siya ni judge? Kasi umamin na, di ba? So anong mangyayari sa kaso? Ihihiring pa rin ba o hindi na? No? The answer is ihihiring pa rin. Yan, dadaan pa rin sa tinatawag na due process of law. Kahit umamin ka o kahit hindi ka umamin. Kaya nga lang, mayroong magandang reflection yan, mayroong magandang outcome yan kapag ang isang akusado ay umamin sa kanyang kasalanan. Once na after the hearing, no, napatunayan na guilty siya. Alam nyo ang sabi ng batas, ano? Meron kasi tayong tinatawag na yung pagbaba ng kaso or mitigating, mamimitigate yung kanyang penalty. No, usually bababa siya ng 1 degree lower. Halimbawa, ang kaso niya ay reclusion na perpetua. Example lang ito, no? Reclusion perpetua. Ngayon, since umamin siya na siya yung gumawa ng krimen, magiging reclusion temporal na lang. Okay? So, ganun. Bababa siya ng 1 degree lower. No? So, ito yung kagandahan pag umamin ka. Kasi itatrial ka pa rin. No? Paano naman kung hindi ka umamin? Itatrial ka pa rin. Ganun pa rin. Itatrial ka pa rin. Kaya nga lang, mawawala na sa'yo yung privilege na bababa ka ng 1 degree lower. Ano naman ang nolle prosequi? No? What is mean by nolle prosequi? This is a written argument presented by the prosecuting attorney. Yung prosecutor ito, no? That he does not believe the evidence is sufficient to warrant a conviction. No? So, mag-i-issue siya ng nolle prosequi. Sasabihin ni prosecutor na wala namang sufficient evidence Bakit nyo kakasuhan or bakit nating itutuloy pa sa korte ito? 'Di ba? So ang tawag diyan na pag-oppose ni prosecutor ay nolle prosequi. So nabanggit natin kanina yung preliminary investigation. Ang tatandaan nyo lang dito ay yung days. Sabagay, kung mapansin nyo diyan, 10 days lang naman yan ano? So hindi siguro mahirap yan na intindihin, pero let's try to look into the important aspect of preliminary investigation. So ito yung una, ano? So number 1, the complaint shall state the address of the respondent. Of course, kailangan yan, ano? And shall be accompanied by affidavit of the complainant and his witnesses. Ano ba yung affidavit na yan? Yung affidavit na yan ay yan mo mababasa. Halimbawa, binigyan ka ng affidavit o kaya ay subpoena, binigyan ka, ano? So babasahin mo yung affidavit ng nagko-complain sa'yo at saka yung mga witness niya. Yan. Okay? And they shall be in such number of copies as there are respondent, plus 2 copies for the official file. Yan. And the affidavit shall be subscribed and sworn. Yun na yung gagawin ni prosecutor. Sworn before any prosecutor or government officials. Okay? And then, ang next naman dyan ay yung number 2, within 10 days, ano, na nag-file after the filing of the complaint,
the investigating officer shall either dismiss it if he finds no ground to continue. Kaya yan, ito yung maganda sa preliminary investigation kasi titingnan nila kung merong probable cause, no? Maganda ang PI para hindi napupunta yan sa korte, di ba? So yan, no? So, or issue is sub puena. Ayan, yung sinabi natin. Issue is sub puena to a respondent attaching to it copy of complaint and its supporting affidavit and document. Another 10 days na naman ito. Within 10 days from na natanggap mo yung sub puena. Yan, ito naman ay tinanggap ni respondent ito. With the complaint and supporting affidavit and document, the respondent shall submit his counter affidavit. Para mag-submit ka naman ng, siyempre, depensahan mo ang sarili mo. Kapag finailan ka ng kaso, normal yan, na didepensa ka. Ang tawag sa gagawin mong pagdepensa ay counter affidavit. Wala pa ito sa korte Nasa PI pa lang tayo, Wala pa ito sa korte. So nasa preliminary investigation pa lang tayo kaya mayroong ganyan, mayroong palitan ng affidavit. Okay? Yan And then next is again, if the respondent cannot be subpoenaed, hindi siya nabigyan ng subpoena, no? Kasi nga ang isang reason diyan ay malamang na hindi alam yung address. Okay? Pero alam yung pangalan. Ang next na reason naman dyan ay malamang na alam mo yung address pero wala yung tao. So, papaano yan? Anong gagawin mo? Okay? Within 10 days, yung investigating officer shall resolve the complaint based on the evidence presented by the complainant. So, you see, prosecutor, within 10 days, i-resolve niya. Kahit hindi nabigyan ng subpoena, kung may basihan, siya na ang hindi niya nahihintayin yung counter affidavit ng respondent. And then after such, the investigating officer may set a hearing. Magkakaroon ng hearing. Ang purpose lang ng hearing na ito, hindi ito hearing ng hindi hearing ng korte. Hearing lang in order to clarify issues from a party or a witness. Yan, ika-clarify lang, The parties can be present at the hearing but without the right to examine or cross-examine. So, kasi nga, hindi naman kasi korte yan, kaya wala muna yan. So, clarificatory lang, yan, And then, within 10 days after the investigation, so, after natapos na, the investigating officer shall determine whether or not there is sufficient ground to hold the respondent for trial. Titingnan na ni prosecutor kung magfa-file na ng action sa korte para ma-hearing yung kaso. Ano ang tawag na naman doon? Anong tawag na naman? Ang tawag doon ay information. Yung gagawin ni prosecutor. Gagawa na siya ng information. Bakit gagawa na? Kasi merong ground. Yan, mayroong probable cause. Take note for this class that preliminary investigation is required to conduct before the filing of complaint or information for an offense. Kung ang penalty ay at least 4 years or 2 months and 1 day without regard to the fine. So, dito na tayo, class, sa requirement prior to the filing of a case in court. We have the katarungang pambarangay. Yan. Okay? It was created by virtue of PD 1508. This was approved on June 1978. So matagal na ito, This was also integrated in the Republic Act 7160, yung existing local government code natin of 1991. So inadapt pa rin ni RA 7160 yung katarungang pambarangay law natin, particularly section 399, 399 to 422. Okay? Now, what is katarungang pambarangay? Itong katarungang pambarangay na ito, ito ay kaso naman kung yung kaso ay within the jurisdiction of the barangay. Kasi may mga kaso kasi na dadaan muna sa barangay, wag muna sa PNP, wag muna sa korte kaagad-agad. Di ba?
Kung ang kaso lang naman ay yung mga estafa in simple amount, mga utang-utang, boundary sa lupa ang awayan, may theft in simple amount lang naman, no? Yung mga nanggugulo lang, ano? Nang di-disturb, okay? Dadaan yan, lahat ng mga yan, mga simpleng bagay, hindi na dadaan sa korte, sa barangay na yan masisettle. Okay, di ba? So, this was created purposely to give the appropriate barangay chairman and barangay lupon officials to amicable settle cases within their jurisdiction. Okay? And the purpose of the Katarungang Pambarangay is to amicably settle. Yan. Amicable settle. Tandaan nyo the question is, may question sa board exam na ganito is the Katarungang Pambarangay is a court? Korte ba yan ng barangay? Is it called a barangay court? The answer is no. No. The answer is no. It is not a barangay court. The barangay lupon is only for amicable settlement. Isi-settle lang yung dispute. Kapag nagkaayos sila, no? Pag nagkaayos sila, then well and good. Okay, kasi nga, nasa isang barangay lang naman kayo Ngayon, kung hindi magkakaayos, magkakaroon na ng certification to file action. Mag-i-issue na si barangay captain na hindi na ayos dito sa barangay, kaya ipupunta na yan sa PNP. At yung PNP na, yun na, pupunta na sa first pillar natin, and that is the law enforcement pillar. Okay? So ito, meron tayong composition of the Katarungang Pambarangay, meron tayong lupong taga-pamayapa, or yung lupon na tinatawag. This is composed of 10 to 20 members who have been chosen from respected members of the barangay. Hindi ito basta-basta mga tao. Minsan, yung mga kasamahan namin dito, member sila ng lupong taga-pamayapa. Mga professionals, may mga farmers, basta't yung mga mga respected members, yung hindi naman sila barangay violator sa barangay ordinances. Okay? So, meron din tayong tinatawag na pangkat tagapagkasundo, or yung pangkat. Ito na yung composed of 3 selected members among the lupong taga-pamayapa. Minsan, pumipili yung dalawang partido kung sino yung gusto nilang magkasundo sa kanila. Kaya pipili sila ng 3 sa kanila.